Trinidad po ito sa DCWB. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Orly, at sana nasa ligtas na kalagayan lahat po ng ating mga Oo tagapakinig sa nga eh. panahon po nito ng habagat. Kayo po, kumusta ho ba ang inyong lugar? Nitong magdamag na tindi ng buhos ng ulan na dito sa Metro Manila, binabaha rin po ilang mga lugar. Ako po, lalo na rin po dito sa Pampanga dahil kami ay malapit sa lugar po na kung saan napakalakas po ng monsoon rain. No, yun nga po. Anyway, hingin ako kami ng konting detalye dahil hindi ko po Mm. siguro lingid sa inyong, akala ko nga via Zoom tayo kasi gusto kong makita yung na-research ko kahapon yung pagbisita doon ng Undersecretary ng State Department. Ang Opo. magagawa, mape-play mo ba sa YouTube, Rick Macdon? Abay, sige, salamat, salamat. Kahit sa YouTube, saka FB Live, sige, para makita ko rin dito. Meron kasi ditong tatlong concern nakikita ko rito. Pag ito itinayo, itong pabrikang ito o itong manufacturing hub na ito'y makakaapekto sa tubig, kuryente at sa mga katutubo. Yung kanilang tinatawag na lugar dyan, yung ancestral domain na may tuturing. Una ho muna, ano ho bang itatayo at kinakailangan daw pang malaking hektare na lupain ang kinakailangan gamitin kung ano man yung proyekto ang gagawin dyan sa Tarlac, Joe Clark City, Engineer? Opo. Ang tama po 'no, yung paliwanag niyo po kanina, ang layunin po nito ay mapatatag yung mga industriya, advanced industries on semiconductors, mga chips na gumagawa ng mga computers, laptops, telecommunication, at maging sa hospital o maging sa mga electric cars. At Mhm. tayo nga po ay napili bilang tumulong upang i-contribute natin yung ating mga minerals na imbes na ine-export natin ito na raw materials ay dito i-process sa mismong source na pinanggalingan at dalhin sa Nuclear City upang makabuo ng mga component ng chips. At tama po, ito po ay mga parang modern science parks, no? Siguro po ang ating mga kababayan ay hindi lang masyadong pamilyar sa salita na unang ginamit. Ang naggamit kasi nito ng termino ay ang Amerika. Alam naman natin ang Amerika, napaka-advanced at sophisticated nila sa ganitong industries. Ang sa Mm. nila AI, Native Hub Industries. Mm. Ang ibig po sabihin nung kasi mula sa pagpaplano, mula sa konstruksyon, implementasyon, ay gagamit na sila ng mga AI technologies. Yun lang Mm. po ang ibig sabihin. Ang nangyari kasi nung una ay akala nila mga dambuhalang mga data centers kaya labas sila ng mga pangamba na tama naman. At ang kabutihan po ngayon ay nakiklear namin na hindi ito mga dambuhalang mga data centers or hyperscaler data centers or Oo, kasi kasi ang mga yun ang pagkakaunawa ko yung ginagamit nating app ngayon sa AI, ah, kinakailangan yata tama ba malaking data center yes, office yan. data center. Tama po Oo, na po. oo. At buti na lang po napapaliwanag na maging mga kakilala ko po, mga kaibigan, mga kaopisina, ay akala rin nila gano'n din po. Pero ito po ay modern industrial hub o ibang tawag natin dito sa Calabarzon ay mga science park. Dito rin sa Clark, meron na po tayong existing na Freeport Zone, 4,000 hectares. Mm. So mas malaki pa yon kaysa do'n sa kino-consider nating industrial estate o park sa Nuclear City na Park Silica. Sa Calabarzon, mahigit na daang libong hektarya na meron tayo doon at nakakapag-employ ito ng mahigit daang-daang libong katao. So, kaya mas gusto nating science park kumpara sa data center kasi ang mga manufacturing hub ay mas nakakapag-generate ng trabaho, mga skilled labor, Mm. mga skilled workers, mga technical engineers. So yun po ang gusto natin na dito magkaroon ng oportunidad na makapaggawa tayo ng matataas na level o antas ng trabaho at Mm. makaangat din tayo sa value chain ng trabaho. Ngayon po, yung mga concerns sa tubig, kuryente, kausap naman po namin sila ang mga nag-propose dito, hindi lang po US, Japan, Korea, mga iba pang mayayaman, maunlad na bansa. Tama po. Sila rin naman po tinitingnan nila yung supply ng tubig at kuryente. Kasi kung nakikita nilang wala, hindi rin po pupunta ang mga industriya na 'to. Mm. So gusto nila, 'pag pupunta rin sila dito, stable, reliable, at maasahan ng kuryente. Kaya ngayon po, kasama na po hindi lang po sa paggawa ng mga planta do'n sa Nuclear City, tinitingnan din nila yung ecosystem. Ang ibig pong sabihin ng ecosystem, yung kuryente, yung tubig, yung infrastructure, yung airport, yung seaport. So marami po gusto nilang ihanda rin naman. So yung kuryente, pinag-aaralan nila na magkaroon ng dedicated power plant
Mm. lugar na ito na hindi ito magsasapanganib sa supply ng kuryente natin lalo na para sa mga residential na komunidad. Ayaw rin nila yon. Yung tubig po, meron na rin po kaming naaral na proposal ngayon. Tulad po ngayon, napakalakas ng mga pag-uulan. Ang daming tubig po na dumadaloy sa ating mga ilog at ito Mm. po ay maagos pabalik sa dagat. Ang gusto natin ay gumawa tayo ng mga impounding tank, sayang naman, at ito ay ating store at linisin at ito ang gamitin sa mga industrial na mga pasilidad na 'to. At ang gagawin naman nila, magkakaroon din naman sila ng recycling. So, meron pong engineering at technological solutions sa mga 'to. Yung pong Mm. mga pangamba ng ating mga kababayan ay siguradong matutugunan, lalo na po kaantabay natin ang Department of Natural Resources. Nagsalita na po si Secretary Mitch Una na tututukan nila 'to at siguradong ito po ay makakapag-comply sa mga regulasyon. At ang mga bansa rin po nito ay napakataas din ng kanilang mga standards. Pumunta rin po ako, nakabisita na ako sa mga ibang katulad dito. Hindi na po bago itong mga ganito pong mga project na ito o mga industriya. Sa Taiwan, Singapore, Malaysia, napakarami na. At ang nangyari nga lang po, tayo ay binibigyan pagkakataon ngayon na makasali at makapag-catch up na po, makaanin-sabay. Kasi kung hindi, lilipat sila sa Vietnam, Indonesia, na doon sila gagawa ng maraming trabaho. Alright. So, lahat po ng mga pangamba po na ito ay sinisiguro namin na matutugunan Mm. yung mga katanungan po ito. Bago man Okey. po ito magsimula o bago man lang po ito gagawa ng anumang detalyadong plano, sir. Okey, merong bumisita yata diyan, meron akong video pinanood Opo, kanina pa rito, opo. US Undersecretary for State, sino 'to? Yan po ang Undersecretary ng State Department on Economic Affairs. Kasama po niya sa trabaho si Secretary of State Rubio Rubio. na nagpunta rin naman dito at sinabi na mahalaga na ipresenta nila ang proyektong Pax Silica. Ano po. So sila ay usap natin ngayon para sa mga posibleng kasunduan. Wala pa Mm. pong kasunduan kasi ang gusto nila transparency. So magkakaroon po naman ng transparency later. Pero alam niyo naman po kahit saan pong kasunduan kapag mayroong negosasyon ay meron pa itong privacy o confidentiality. Okey. Confidentiality lalo na po meron po dito mga kumpanya na mga listed, may mga Mm. shareholders. Siyempre ang mga po ito ay hihingin din nila ng pahintulot sa kanilang mga ah, stockholders or shareholders. So meron pong prosesong ginagawa pero makakatiyak po tayo na isusulong natin yung ating mga interes. Mm. Yung nakikita niyo pong video na yan, yun po yung bumisita siya Yung at dun po lumabas Jacob Hellberg pala ito? Jacob Hellberg. Yes, At nung bumisita okey. siya, isa sa mga malaking concern nun ay yung Mm. sovereignty o kaninong batas ang Susundin once na naitayo yang ano titirahan na yan, po oo. kung matutuloy po yung proyekto. Oo. Nilinaw na po ng ating pamahalaan noon pa lang na batas po ng Pilipinas ang iiral. Kahit sila naman sinabi Mm. nila Okey. na ang Buti nilinaw niyo yan kasi may nakausap kami negosyante nung nakaraang linggo na hindi mm, ko lang alam kung ayoko naman sabihin opo, siya ay pro-China, pero mukhang 'pag sinabi niya kasing, Amerika para sa kanya baka gawing military camp yan, pero hindi naman po pala hindi po, pinabulaanan niya yan. hindi po. Alright, In fairness po, hindi po. Hindi okey. nila giniit na po yun. Okay. Engineer, anong punto na ba ngayon? Sabi niyo parang pinag-aralan, ano, mag-uusap pa lang, may kasunduan pa lang. Nasaan punto na ho ba ito at magsisimula na ho ba dito yung paghuhukay, paglalagay na kung ano-ano bilang panimula nitong itatayong industrial hub na ito o manufacturing hub na ito, engineer? O wala pa ho. Kasi kasi po ito ay tinuturing namin na isang regular na business o commercial contract. Meron na po kasi tayong dalawang naaprubahan na mga industrial parks sa Mm. Nuclear City na kung saan nakapaloob po yung Pax Silica project. Opo. Yung una, 10 taon na po ito yung sa industrial park kasama si Philinvest. Meron na Mm. po doong mga nagtatrabahong mga taga-Tarlac din 'no, mga engineers, mga industrial technicians. So Mm. nakalilikha ito ng mga daan trabaho na. Meron po tayong na-approve din na Japanese, Filipino na industrial park at ito po ay naka-base sa Cebu, Laguna at ngayon po ay nag-expand. So ito po ngayon naman ay US-led din. Naging malinaw kung ano ang batas na susundin, yung Mm. BCA law at saka Investors Lease Act. So sigurado po, yun po yung pinapag-aralan nila ngayon at sila po ay bukod po sa ah,
nagkakaroon po kami ng negosasyon sa kung ano ang magiging pinal na agreement, ay tinitingnan din nila yung site, tinitingnan nila kasi yung pinakita namin nung pumunta po sila doon, halos mabundok, ano Opo. po, pero walang mga bahay. Mm. Sabi nila baka mahirapan din sila. So ang Okey. tawag po ngayon doon ay due diligence. So pinag-aaralan din po Mm. nila yung lugar na ino-offer natin sa kanila. Okey. Engineer, binanggit niyo kanina sa usapin ng tubig, ang pagtatayo niyan kasama ang water impounding pati yung kapasidad na Opo, mag-recycle ng tubig. Alam na natin yung ganitong sistema, yan ang ginagamit sa Singapore, opo. ginagamit yan sa Israel, na wala ho talaga silang supply o mapagkukunan po ng tubig na matibay. Kaya yung ginagamit nilang tubig, nire-recycle nila yon. And ito yung pangunawa ko sa inyong paliwanag na maaring gawin dyan sa industrial o manufacturing hub na itatayo dyan. Yung pangalawa, yung kuryente, papaano ho itong yung yung magkakaroon ng sariling planta? Ito ho ba yung usual na industrial, yung makikita natin na ginagamit ng mga regular na mga power generator o gagamit kayo ng ibang renewable o pwede ring humantong sa paggamit ng nuclear reactor, yung pinag-uusapan ngayon na mga small reactor na ginagamit ng ilang mga bansa? Opo, maraming salamat po, Sir Orly. Totoo po 'yun 'no, siyempre po itong mga industriya na 'to, lalo na po na sa clean industry sila at kaayon naman po 'yun natin ng, master plan na Mhm. kailangan malinis na industriya lang ang ilalagay do'n, hindi mga heavy industry kagaya ng mining or mga polluting na industries. Opo. So ang mangyari po ngayon ay tinitingnan namin na prioridad ay yung mga clean and green energy. Alright. So, ang una po naming, tiningnan dito ay solar farm. So, meron na po tayong inaprubahan na solar project po diyan, na base ang That's good. mamumuhunan po ay sa Saudi Arabia. Alam naman po natin disyerto do'n, napakaraming, kainit pero sila ay nakagawa ng mga daan-daang megawatt na kuryente. Okay. So, 'yun po ang una nating, ilalagay na, suporta diyan. Susunod po, hinihikayat na rin o nire-regulate na rin ng Department of Energy magkaroon ng mga battery storage. So yun din po ang isa po na kasi ang solar farm po ay, mga ilang oras lang po, paggabi wala na. So Mm. kailangan meron pong imbakan o storage ng baterya para sa mga naipon na enerhiya sa mga solar farm. Pangatlo, yung tinitingnan din namin ngayon yung LNG plant. Kanya nga po, kasama namin dito ang Subic Bay kasi sila ang mayroong, dagat, mayroong seaport na puwedeng paglagyan ng plant at ito po ay balak namin na patakbuhin sa Subic-Clark Tama po 'yun. Expressway At papuntang least yun Clark. may dagat. Oo, may dagat na, Opo, oo. at saka ang dagat naman po hindi naman po mauubos ang tubig do'n. So wala Mm. po tayong concern tungkol sa paggamit po ng, At kaya nilang likas yaman na gamit sa kaya dagat. nilang i-convert yung tubig dagat sa mapapakinabangang tubig into a potable water, engineer, ano? Kasama rin po 'yun. Oo. Alam niyo po yung mga concern po namin na 'to ay pinag-iisipan na 'to ng mga partner natin. Sa katunayan po sa linggong ito marami po akong makakausap na mga industry leaders sa Korea, sa Japan, sa US kung paano mapatatag yung kuryente at saka supply ng tubig. Kasi yan din naman ang requirement nila. Nung sa video po na nakita niyo na kasama si Undersecretary Helberg, yun po yung una nilang tinanong, saan nanggagaling yung tubig sa kuryente? Mm. So alam nila na kailangan gagawa muna ng ganitong mga pasilidad. Hindi yung basta dudugtong na lang kami sa mga existing Yeah, so facilities at self-reliant dapat. mawawala yung mga komunidad. Ayaw Oo. rin nila po yun, ayaw rin Kailangan nila. sariling sikap, reliant yung yung Pa paggalingan nito. Parang ang termino po nila, bring your own power. Bring on your So yung bring your own parang bring your own Okay. power Eto, sila. panghuli na lang, yung usapin ng madi-displace na mga Opo, katutubo, meron yatang signature campaign ngayon at opo. ang signature campaign ay kinibilangan ng mga katutubo at tumututol sila dahil sila ay mawawalan ng kanilang ancestral domain o yung lupain na kung saan yun ang kanilang kinalakihan na engineer. Una-una po 'no, ang master plan naman po ito ng, New Clark City kung saan do'n po na ilagay itong proyekto na 'to ay, mahigit 10 taon na po ito at inaral na po namin kung ano-ano ang mga land uses. At Mm. siniguro namin nung ginawa namin ito ay
walang mga tatamaang ancestral domain. Kanya nga po sinasabi ko dun sa kay Mayor Butch Rodriguez ng Capas nung Mm. nag-usap kami at mag-usap kami ulit kasama ng mga barangay leaders at tribal leaders sa Martes. Ang sabi ko ay outside ito ng ancestral domain. Sila po ay mayroong 15,000 hectares na doon. Ngayon, napakalaki po, halos kalahati ng Clark ang binigay 15,000 natin. hectares para sa mga katutubo lang po 'yan? Opo, opo, Okay, 15,000 hectares po, okay. 'no, napakalaki po 'yan. May titulo na po sila do'n at hindi na po namin 'yun iko-contest, sa kanila na po 'yun. Oo, so Ngayon hindi 'to apektado opo, hindi ng po 'yan. New Clark Ngayon po do'n sa City? loob ng project namin kung meron po doong mga kanayunan Oho, na maaring, merong mga Aita 'no po o mga indigenous people po ang andon, sinisiguro namin na hangga't maaari iiwas din namin. Pinakita ko nga kay Mayor yung isang sitio Binyayan na kung saan nasa loob siya ng New Clark City. Pero labas po ito ng Pax Silica project. Kasi kasalukuyan po ngayon gumagawa kami ng kalsada para sa oo. mga government agencies na andoon sa New Clark City 'no. Marami pong government agencies na lumilipat doon. So gumagawa kami ng kalsada. So yung mga kalsada po nito iniiwas namin sa mga komunidad. Ano po, Mm. iniiwas namin sa mga komunidad. Ayaw namin silang Para hindi relocate. naman sila So, maistorbo ng pero po yung mga kalsada na yun siyempre po meron pong, disturbance sa mga halimbawa po, lupa, pananim. So, ang BCDA naman po ay meron po itong programa na nanggaling rin naman po ito sa governor, sa congressman, sa mayor, yung programa na yun na gusto nila para sa kanilang nasasakupan na kailangan, sapatan yung, tugunan yung mga pangangailangan hinggil po sa displacement or relocation. So, meron pong financial assistance, may livelihood at marami pang iba. Ngayon kung may bahay po na tatamaan, katulad po nung ginawa namin yung mga naunang pasilidad do'n, ay do'n din naman sila, mm, ni-relocate o nilipat lang, inusog lang ng konti kasi okey. ayaw namin silang mawala sa barangay nila kasi yun ang lugar na alam nila, nandun yung mga kakilala nila, kaibigan Pero nila, itong kapatid pinag-uusapan nila. nating lupain na maaaring maapektuhan, iuusog sila, ano 'to, Property ng BCDA ito, sa public land BCDA pa 'to. rin po ito, sa gobyerno? Unang-una po public land 'to, hindi po 'to mga private farmland 'no, malayo po Okey. yung Oo, malayo pong ikumpara yon kasi 'pag private farmland po bibilhin yon, mm. iko-compensate or i-expro 'pag ayaw nila. Pero ito po Expropriate. kasi ay Mm, public land. So, okey. sa kabila po na ito po ay public land, pero andiyan po sila, ang BCDA po ay laging handa naman na ibigay yung tulong Oo, 'no, at alam din po ng, pamunuan ng Kapas yun. Lahat po ng mga naging mga activities natin doon ay mm, pinagpapaalam sa kanila. So oo. kaya nga po naging maayos yung mga naunang mga development do'n. So ito po kasing Paxilica 'to, bahagi pa rin 'to ng first phase ng Alright. development. Pero merong mas nauna po, yung mga Mm, ginamit nating pasilidad mm. sa SEA Games 'no po. So Okey. yung pong mga naapektuhan po do'n na mga Mm, farmland or bahay, andun pa rin po naman po yung mga nakatira do'n. Inutob okey. lang namin ng konti. Engineer, ang dami ko pang gustong itanong, kaya Sige lang alam po, ko nakukuha na namin ng malaking oras mo ngayong nigong ito sa iyong pamilya. Siguro magpa-part 2 ho tayo dahil, sige po. yan, eh, yung mga question, yung mga problema at yung sinasabing tugon dun sa sinasabing negative o yung hindi magandang, usapin, taglay dito sa Pax Silica project na ito. Hindi pa natin napag-uusapan kung ano talaga yung benepisyo lalo na yung usapan 'pag meron na sila ditong, industrial hub, papaano Mm, kasunduan ng gobyerno sa mga mm, bansa, papaano kikita ang Pilipinas. Kasi naman natin concern diyan, bukod sa pagtitiyak na meron tayong mapagkukunan ng mga supply sa ating mga computer, ay yung papaano ang, pakinabang nito sa ating pamahalaan, et cetera, et cetera. ah, Siguro paintulutan niyo na po na pag-usapan natin opo, yan sa ating part 2 ng opo. Pax Ang Silica. gusto ko lang pong sabihin, Sir Orly, maikli Opo, lang po, ay ang naisin naman po ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong Marcos na pinakamainam ang gusto pong, hangarin o tunguhin sa proyektong ito. At sinisiguro niya na lahat ng pamahalaan, hindi lang po BCDA, DNR, DOE, lahat po ay magsama-sama upang, ipaliwanag, tugunin at, ibigay ang mga nararapat para sa lahat ng mga involved sa project na 'to, lalo na po yung potential na maidudulot nito upang paangatin ang ating ekonomiya. Salamat engineer, po. thank you so much po. Sa ulitin po sir, magandang umaga po sa inyo. Ingat Opo, po kayo. salamat po.
ang Pangulo po ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Engineer Joshua Bingkang. Inyo po napakinggan mga kapuso, magbabalik tayo.